Nagbaba ng direktiba si Transport Secretary Vince Dizon na bawal ng hawakan mismo ng mga airport security at personnel ang mga pasaporte at tickets ng mga pasahero sa pagpasok ng paliparan. Kasunod nga yan ng insidente na may ilang pasahero umanong hindi nakabiyahe dahil may punit sa kanilang passport. Samantala, may benepisyo namang 4 na araw na libreng sakay ang mga pasahero sa iba't ibang rail lines ngayong Labor Day. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. So sa ngayon, wala nang mag-check pagpapasok ng NAIA at ibang airport ng mga passport at ng mga ticket. Yan ang sitwasyon ngayon sa iba't ibang paliparan sa bansa matapos ipag-utos ni Transportation Secretary Vince Dizon sa mga airport security at personnel na bawal ng hawakan ang passport ng mga biyahero na papuntang ibang bansa. Kasunod ito ng social media post ng isang pamilyang hindi natuloy ang bakasyon papuntang Bali, Indonesia noong April 15 dahil may punit sa passport ng senior citizen na ama. Hindi pa nagpapaunlak ng interview ang pasahero sa news team pero sinabi ni Secretary Dizon na mas mainam na hindi sila pinatuloy makaalis ng local airline dahil haharangin din sila ng immigration pagdating ng Indonesia. Na nagsabi talaga ang Bali, ang Denpasar Airport na hindi siya papapasukin at kailangan siyang i-deport. I'm going to personally send a apology letter to the passenger but to explain also na kung siya'y pinasakay at hindi siya pinagbawalan sumakay, mas malaking perwisyo ang mangyayari dahil kailangan siyang i-deport. Gayunman, tiniyak ni Dizon na walang punit passport modus sa mga paliparan pero tiniyak na sisilipin nila ang mga CCTV footage ng mangyari ang insidente. Samantala, umarangkada ng 4-day libreng sakay sa iba't ibang rail lines kabilang ang MRT3, LRT Lines 1 at 2 simula Miyerkules na umaga April 30 hanggang May 3. Ayon sa Transportation Department, pagkilala ito ng pamahalaan sa sakripisyo at ambag ng mga magagawang Pilipino ngayong Labor Day. 800,000 kada araw ang inaasahang makikinabang ng libreng sakay sa magkakaibang linya ng tren kaya aabutin hanggang 3.5 milyong pasahero ang makikinabang dito. Kabilang ang teacher na si Micaela na halos 100 pesos na ang natipid sa ilang biyahe ngayong araw na naglakad ng mga papeles. Siyempre, hindi ko na kailangan pang mabawasan yung laman ng fare ko sa beep card ko. Higit 80 million pesos ang papasanin ng ahensya kabilang ang bayad sa LRT1 na pinatatakbo ngayon ng private contractor. Kasabay nito, pinaplansya na rin ng ahensya ang ilang pagbabago gaya ng planong pagtatanggal ng x-ray machine sa train stations para makabawas sa sikip lalo na tuwing rush hour. Magtatanggal tayo ng x-ray pero magdadagdag tayo ng dagdag na security. Yung K9 sniffing dogs na in-inspect ko yung Coast Guard natin, meron ng weekend, in-inspect ko yung facility. Meron tayong more than 600 dogs doon na ready na for deployment. At magdadagdag tayo ng mga high-tech na CCTV cameras. No? Target na isagawa ang pilot implementation sa MRT3 Top Station, Cubao o Trinoma stations na dagsa ang mga commuter. Muling tiniyak ni Dizon na patuloy ang ahensya sa pagbalangkas ng mga polisiya at programa para mapaluwag ang travel experience ng publiko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.